Ngayong November window ng FIBA World Cup Qualifiers, 2 beses nating makakaharap ang Guam. Isang home and away series na sa papel ay dapat kayang-kaya ng Gilas. Pero eto ang totoo, hindi tayo pwedeng mag-relax, hindi tayo pwedeng magkamali, at lalong hindi tayo pwedeng matalo dito. Kung seryoso tayong maka-top 3 pagdating ng dulo ng qualifiers, kailangan nating i-take care ang 2 game na to. Tandaan, sa next window, New Zealand at Australia ang kalaban. Pagkatapos naman ng group stage, Jordan at Iran ang naghihintay. Hindi biro ang landas papunta sa top 3 at dito magsisimula ang momentum natin. At pag-uusapan natin ang current Gilas lineup. Sino ang may malakas na chance pumasok sa Final 12? Bakit dapat makapasok sina Juan Gomez Deliano at Quentin Milora Brown sa Final 12? At bakit napaka-importante nitong 2 laban kontra Guam para sa buong kampanya ng Gilas? Narito ang 18-man pool na inilabas para sa November window. June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Chris Newsome, Scotty Thompson, Kevin Kiambao, CJ Perez, Troy Rosario, Dwight Ramos, Justin Brownlee, Jamie Malonzo, AJ Edu, RJ Abarrientos, Juan Gomez Deliano, Quentin Milora Brown. Plus players na hindi makakalaro: Kai Soto, Carl Tamayo, Calvin Oftana, Angelo Kawame. Sa totoo lang, kahit 18-man pool ito, 14 players lang ang realistic choices. Wala si Kai, injury. Wala si Tamayo, visa issue. Wala si Oftana, injured. At si Kawame naman, kahit nasa pool, ay hindi na pwedeng gamitin dahil si Justin Brownlee ang naturalized player natin. So sino ngayon ang lalaban para sa Final 12 spot? At dahil 2 beses natin makakaharap ang Guam, na hindi kasing lalim ng New Zealand o Australia, pwedeng maging testing ground ito para sa mga bagong system fits. Ito ang perfect window para kay Juan Gomez Deliano. Habang nasa peak form siya sa PBA, exploding with scoring, playmaking, and mature shot selection, he's getting the chance to show Gilas that he's not just a highlight player, but a legit system guard with real unpredictability. At ang pinaka-importante, tumaas ang IQ niya. Si Juan ang type ng guard na hindi mo alam kung magpo-pull up, he might drive, he might pass, or suddenly unleash a creative counter. At sa international game, malaking halaga nito. Hindi ka pwedeng puro structured. Kailangan mo ng player na may bag, may sariling reads, may sariling instinct. And here's the thing, he has confidence, but he's never arrogant about it. He has swag, but it never feels forced. He brings energy, but it's never wild or out of control. Kung ang kalaban mo ay isang team tulad ng Guam na merong American-built guards, physical, mabilis, malalaki, kailangan mo ng guard na kayang makipagbanggaan, makapag-create at makapagbigay ng spark. At dito pumapasok si Juan. Sa tingin ko, pasok siya sa Final 12 kasi in my opinion, 2 sa 4 na Ginebra players, Japeth, RJ, Malonzo at Troy Rosario ang hindi makakasama. Sa totoo lang, kung may mawawala sa lineup, logical candidates for me. Malonzo, athletic, pero may overlap kay KQ at Brownlee. Troy Rosario, veteran presence, pero redundant with Edu at QMB. Kasi sa palagay ko makakasama pa rin si Junmar at Japeth, pero posibleng hindi rin mapasama si RJ, depende sa guard rotation. At mukhang may problema rin siya sa visa. Base naman kay Juan Gomez Deliano, pinapatakbo daw sila ng pinapatakbo ni Coach Tim sa practice. Looks like he's all about speeding up Gilas game. And you can tell he's experimenting with new systems and plays to make the offense quicker and smoother. Kung may tunay na dark horse sa pool, ito si Quentin Milora Brown. Hindi siya flashy, hindi rin high scoring, pero isang system perfect big man. Galing sa Vanderbilt at katuwang ng UP sa pagkuha ng championship nung nakaraang UAAP season, meron siyang smart defensive timing, solid rim protection, elite box out, soft hands sa pick and roll, and very controlled movement. Hindi sabog, hindi turnover prone. Habang wala si Kai at Oftana, kailangan ng Gilas ng frontcourt na marunong magtrabaho. Hindi superstar game, kundi stability game. Kung iisipin mo, si JMF, post anchor, si Edu, mobile defender, si QMB, glue guy, Japeth, vertical spacer,
QMB gives Tim Cone something the others don't. Simplicity plus reliability. Okay, real talk. Maraming fans ang iniisip, Guam lang yan. Dapat madali na yan para sa Gilas. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Guam is not Thailand. Guam is not Macau. Guam is not an easy win. Ang build ng players nila ay parang American mold. Towering size, elite strength, fast-paced play, high IQ, reliable shooting, mga athletic wings, at may Filipino-American din sila tulad ni Jericho Cruz na naglalaro rin para sa Guam. They may not be a powerhouse pero they can steal a game and they have done it before sa ibang qualifiers. Bakit sobrang critical ng dalawang laro natin kontra Guam? Kasi hindi tayo pwedeng matalo kahit isa. Kung gusto nating makasiguradong makaka-advance sa second round, kailangan nating isweep ang Guam. Sa mga susunod na window, makakaharap natin ang malalakas na koponan tulad ng New Zealand at Australia. Kaya ang resulta ng dalawang laban na ito ang magtatakda ng posisyon natin sa next stage. Hindi naman sa pagiging negatibo. Pero kung manalo man tayo sa mga laban na yon, malamang sa New Zealand lang. At doon kailangan talaga natin si Kai Sotto para makasabay sa dalawang pinakamalakas na team sa Asia. Kahit may QMB sa lineup, mahalaga pa rin ang height, athleticism at experience ni Kai. At kung matatalo tayo kahit isa sa Guam, pwede tayong maipit sa quotient system na maglalagay sa atin sa delikadong sitwasyon bago pa man harapin ang New Zealand at Australia. Kaya napakahalaga ng dalawang panalo ngayon. Hindi lang para sa record, kundi para sa momentum, confidence, at strategic positioning sa second round. Ang susunod na window ay sobrang challenging, kaya bawat laro ay magiging mahalaga. Ito ang mga laban na magtatakda ng path ng Gilas sa buong campaign. Kaya importante ang Final 12. Kailangan nilang seryosohin yan. Kailangan hindi fan-favorite basis. Kailangan hindi legacy picks. Dapat system fit, role clarity, at international readiness ang basehan. At para sa akin, si Juan at QMB, sila ang dalawang pinaka-critical new pieces na dapat nating isaksak. You can't just give the veterans the floor every window if their game doesn't fit the opponent. This is where players like Juan and QMB come in. This is what the new era of Gilas needs. Not just names, but purpose. Sa laban ng bansa, hindi lang talento ang hinahanap, hindi lang height, hindi lang bilis, hindi lang skills. Hindi ito tungkol sa pangalan sa likod ng jersey, kundi yung timbang ng responsibilidad sa dibdib. Sa dalawang laban kontra Guam, walang puwang para sa kapabayaan. Hindi dapat minamaliit ang kalaban, kahit sila ay maliit sa mata ng marami. May bilis, may lakas, at may disiplina. This is where the momentum begins, and where we'll find out who will stand as the pillars of the next generation. In the game of Gilas, it doesn't matter how famous you are. What matters is how ready you are.